Hoy, inaasar ni Guanzon ha. Rowena Guanzon, tatandaan nyo, isa din to eh. Isa din tong palaaway eh. Si dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon, ang binibira ngayon si Bato de la Rosa. Yan, kayo-kayo. Huwag nyo lang idamay si PBBM. Kayo-kayo na lang mag-away-away kayo dyan. Nako, iyakin kasi daw tong si Bato. Iiyak daw ulit. Oh, kayo-kayo na lang yan ha. Kayo-kayo na lang yan. Mag-enjoy kayo. Kami, taga-basa na lang kami. Taga-balita na lang kami dito na mga nangyayari. Kasi hindi na kinabay si PBBM. Bahala na kayo dyan. Oh, ito, nasa headline ka-copy yan ng Manila Bulletin. Iiyak ulit. Kasi recently, nahahatsit itong si Bato dahil pinangalanan na siya bilang suspect ng International Criminal Court. Di ba? Pinangalanan na siya dyan So, medyo nahihigpitan na yung kanyang mundo. Medyo lumiliit na yung mundo niya. Pero sabi niya, unbothered siya. Hindi raw siya nasisindak. Kasi paulit-ulit naman daw yung issue niya. Sige, tingnan natin. Iiyak ulit Guanzon foresees De La Rosa crying anew as ICC tightens news on him. So parang medyo naghihigpit no itong ICC dito kay Bato. At sa tingin ni Guanzon, iiyak itong si Bato. Oy, nako po, karma is real na naman sa mga DDS. Party list nominee Rowena Guanzon is convinced that Senator Ronald Bato de la Rosa will have another viral crying video soon. This time because of his predicament with the International Criminal Court. Loko rin itong si Guanzon Magaling din mga asar yan. Pero mo ba, sabihan mo ba naman si Senador Bato de la Rosa na iiyak ka na naman dahil sa problema mo dito sa ICC. This as Guanzon reacted to news over the weekend that the ICC has tagged De La Rosa as a suspect in its investigation on the bloody war against illegal drugs of the previous Duterte administration. Pero sabi ni Bato, hindi nyo na ako masisindak dyan kasi luma na yan Parang sirang plaka na lang daw yan na paulit-ulit. Sige. Tingnan natin kapag may yung issue na ng warat kung ano mangyari dyan. Sabi ni Guanzon, abangan ang video ni Bato na umiiyak ko. Bay, sigurado si Guanzon dito Ano ba, nakatanggap din ba yan ng update? Medyo exclusive din ba yung natanggap na text ni Rowena Guanzon at meron na siyang ideya. Nako po, abangan ang video daw ni Bato na umiiyak. Kasi natatandaan nyo, last time umiyak siya dyan sa Senate, di ba? Dahil sabi niya, pakitang tao, suportado niya si Zubiri, yun pala, bumoto para kay Chis Escudero. Yun yung isang crying video niya na nag-trending dyan sa Senado. ICC suspect siya sa extrajudicial killings. Karma is real. Sabi ni Guanzon. Ay, grabe Lantaran na si Guanzon dito. Karma is real daw, sabi kay Bato. This is Bato has been so afraid of the ICC. Sleepless nights na siya. Genocide. Naku totoo ba yan? Kaya ako naniniwala kay Guanzon. This time, naniniwala ako kay Guanzon. Yung pakitang tao ni Bato, nasabi niya, unbothered siya, na walang effect itong ginagawa, itong bagong dokumento na inilabas si ICC, walang effect. Kabaliktaran yan. Ngayon, nag-iisip na yan ng mga paraan. Baka maging kibuloy din ang mangyari yan. Magtago-tago din yan. De La Rosa was the chief of the Philippine National Police in 2016 when former President Rodrigo Duterte launched his drug war. The last time that De La Rosa went viral for crying was when Senator Miguel Zubiri stepped down as Senate President last May. Agree? Agree ba kayo dyan? Agree o disagree? Isa pang viral video na umiiyak si Bato de la Rosa. Ako, posible. Ako, naniniwala, mukhang posible yan. May iiyak na naman dyan, ka-coffee. Dahil sa pag-i-issue ng warrant of arrest nitong ICC. Yes, makapag-issue yan. Sabihin, hindi naman suportado ni PBBM yan. Paano kung mag-iba yung isip ni PBBM? Dahil ayaw nyo siyang tantanan. Diba? Makahanap ng legal basis yan. Ng legal grounds. Pinapakagat lang pala kayo. Kasi si PBBM naman, in fairness, ang mga desisyon niya, may mga batayan yan. Diba? Firm siya dyan sa sinasabi niya na walang jurisdiction ng ICC. May mga legal basis siya dyan dahil functional yung ating justice system, etc. May mga citation yan. Ang tanong, hanggang kailan yung ganoon? Paano kung may bumulong president? Ito pwede mong gamitin na legal basis para papasukin ng ICC. Total ayaw katantanan ni Digong. Total ayaw katantanan nitong grupo ni Bato de la Rosa. Iparesto mo na sa ICC. Ito pwede mong legal ground ng konstitusyon. Pag nangyari yan, naku po, talagang may iiyak na naman dyan. Kasi kaya tumapang si Bato yan, ang sinasabi ni Bato, wala, dead man ako dyan kasi committed na ang presidente.
Sinasabi na ng presidente na hindi niya papapasukin ng ICC. E paano yan pag nag-abroad ka? E lalo na kung hindi ka na senador. Wala ka ng immunity. Diba? Kaya magkukumahog yan. Kailangan niyang manalo sa pagka-senador ngayong eleksyon, itong 2025 eleksyon. Kailangan ma-re-elect siya. Kasi kapag senador siya, kahit pa paano, meron pa siyang boses. E pag hindi na siya senador, hindi na siya manalo, naku, mahihirapan na siya. Mapapabilis na lang ang kanyang pagkaka-aresto dyan. Naku po, iiyak ng walang luha si Boy Puncher. Sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Pinahamak niya pa yung sarili niya. Diyan sa pagdinig na yan sa peking dokumento ng dating PDEA agent, si Morales. Pinahamak niya yung sarili niya dyan. Ilang mukha siyang katatawanan dahil dyan sa Puncher issue na yan. May, good evening sa'yo. Kayo, Taku, Robbie. Oy, iiyak yan, kalbo pa. Ruel Manuel, dapat talaga managot sila sa drug war na ginawa nila. Ang daming na biktima ka, Coffee, mga inosente, mga bata, walang kamalay-malay dahil sa pang-aabuso. Sabi nila, wala silang kasalanan dyan, pero uminado sila, may human rights violations dyan. Diba? Sino ba nag-initiate ng mga programa na yan? Ano yan? Kayo nag-initiate ng programa, tapos ang sisi lang doon sa tao, sa pulis lang, sila lang, kayo wala kayong pananagutan, parang unfair naman yan eh. Kayo may nag-initiate yan eh. Kumbaga, enabler kayo dyan eh. Ay nako, nakakasawa na sila. Dapat mga matay na yung mga hinayupak. Sabi ni Miriam Francisco. O, kalma lang po. Gina G ka dyan, mama. Jimmy Torrio, tapos na kabanata ng DDS. Bagong Pilipinas na tayo, ka-coffee. Ayun. Pero ayaw pa rin tumigil. No? Pero ano na yan, ka-coffee? Medyo nabubura na yan eh. Marami na po yung hindi nagugustuhan yung ginagawa nila. In fact, yung dignity nito mga to eh. Yung reputasyon nito mga to, nasisira na eh. Yung respeto ng tao, nababawasan yung respeto sa kanila dahil sa ginagawa nila. Mambaybayan Sally, dapat makarma silang lahat na DDS. Okay, ma'am, thank you ma'am ha sa iyong suporta last time ha. Happy viewing po sa inyo. Violeta, madarang vlog, hindi naman niya mananalo sa 2025 election. Buwang na ang taong boboto dyan kay Bato. Pero ang ano nila yan, ang ma-maximize sila yan, yung boto ng Visayas at boto ng Mindanao. Diba? Yan ang guerrilla style na gagawin nila dyan eh. Kasi wala naman silang partido. Definitely, hindi sila tatanggapin ng liberal. Tatanggapin sila ng administrasyon. Definitely, hindi. O yan, dyan sila. Hakbang na maisog. Yan ang magiging basis nila dyan. Hakbang na maisog, PDP, yan. Eh, posible pa kay hakbang ng hugpong ng pagbabago ni Inday Sara Duterte. Yan, pwede niya magawit yan. Pero mahirap-hirapan siya dyan. Ako, agree din ako dyan. Medyo maliit yung chance niya manalo sa pagkasenador pagsapit po ng 2025 senatorial elections. At kung hindi siya mananalo, mapapabilis ang pagka-aresto sa kanya ng ICC. Mukhang tama sa Iguanson dyan. Mukhang may iiyak na naman dyan. O siya, anong komento nyo? Anong reaction nyo dyan? Lagay dyan sa comment section, no? Para mabasa natin yan ka-copy. Lagay lang sa comment box. Kung nasa Facebook po kayo, make sure na kayo ay naka-follow na. Please follow and like sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, yan, dyan sa baba ka-coffee. Click nyo lang po itong subscribe. O siya, sige, move on tayo sa ating next topic. Kuha na po kayo ng inyong kape.